Hello everyone! Good morning and good evening sa ibang panig ng mundo. So bali ang pag-uusapan natin for today is tungkol sa kung gaano nga ba kadelikado ang baril. Marami kasi tayong napapanood sa mga interviews na ang sinasabi ng iba is sadyang napakadelikado daw ng baril. Sapagkat ito daw ay nakakamatay. Nakakapanakit ng tao. So ngayon pa lang po is sinasabi ko po na mali po sila doon. Hindi po delikado ang baril. Ang delikado po is yung tao na hahawak ng baril. Kung ito po ay utak kriminal, sadyang napakadelikado pa ng tao ngayon. For example na lang po, ito meron po tayo dito. Safety check, walang naka-insert na magazine, walang laman yung chamber. So safe po ito. For example, ito na lang po. Ito po, magazine empty. Ipagpalagay na lang po natin na ito ay may lamang bala. So, in-insert natin. Niload natin kunyari. Kahit hindi natin i-safety, safety on. Halimbawa, naka-safety off yan. Ready to fire. Ilapag natin dyan. Hanggat hindi mo hinahawakan yan, hanggat hindi mo ipinuputok, hindi po makakapanakit yan. So, hindi po delikado ang baril. Ang delikado po is yung tao. So, ang baril po ay hindi nakakapanakit ng tao kung hindi po ito ipuputok. And, meron akong napanood yung attorney na vlogger. Gusto ko lang din na magbigay ng komento dun sa sinabi niya. Dahil merong sinabi si former President Duterte na parang, ano ba yung ang sinabi niya doon is, subukan mong bigyan ng baril lahat yung mga yan. Yung parang yung ano ba, yung mamamayan. Bigyan mo lahat ng baril lang lahat ng mga mamamayan na yan. Tingnan mo, titigil yung mga kriminal na yan. Possible po yun. Totoo po yun. Dahil ang kriminal, pag alam niya may baril din yung mga nasa paligid niya, mapapaisip yan at hindi gagawa talaga ng krimen yan dahil alam niya hindi siya makakalusot, hindi siya makakalabas ng buhay doon. Pag alam nila na di baril lahat yung nasa paligid nila, hindi gagalaw yung mga kriminal na yan. Pero ang komento nung attorney na yun, na pinapanood ko pa naman sa pagka yung tungkol sa mga batas-batas, pinapanood ko yun. Pero yung opinion niya doon sa sinabi ni President Duterte na yun is hindi ako believe doon sa opinion niya. Dahil ang sabi niya doon, tumawa pa nga siya. Kaya sabi niya, pag binigyan mo ng baril lahat yung mga yan, for example, yung mamamayan, pag binigyan mo ng baril yung mga yan, edi magbabarilan na lahat yung mga yan. Yun ang sinabi niya doon. Well, nakakatawa din yung opinion niya doon. Kung siya, ganun ang pag-iisip niya, attorney pa naman siya, ganun siya mag-isip na kung meron siyang baril, mamamaril siya ng tao. Yun ang nasa isip niya. Kung ganun ang kaisipan niya, ganun siya mag-isip, huwag niyang iparehas yung mga kagaya natin na responsible gun owner na pag nagkaroon ng baril, mamamaril na. Gaya ng mga army, police, lahat ng ahensya ng gobyerno natin na may baril. Di baril yung mga yan. Hindi naman sila nagbabarilan. Well, merong mga ilan, mga PNP na talagang ang utak talaga ay sa na namamaril ng civilian, gano'n. Pero ilang porsyento lang po yun. Wala pong gano'n. Tingnan nyo yan, Armed Forces of the Philippines. Ang daming baril ng mga yan. Hindi naman sila nagbabarilan Kasi hindi sila utak kriminal. Hindi kagaya ng NPA. Na ang NPA, may baril sila. Namamaril talaga sila ng mga walang kalaban-laban. Dahil kriminal sila. Terorista sila. Ganun po yun. Hindi po yung kagaya ng kaisipan ng attorney na yun na pagka may baril, magbabarilan na. Delikadong magkaroon ng baril yung attorney na yun. So masasabi kong hindi po baril ang problema ng krimen. Hindi po baril ang dahilan ng krimen. Sadyang yung tao po na kriminal ang problema. Yun ang delikado. Yung kriminal, hindi yung baril.
Dito sa Pilipinas, dahil mahigpit ang batas natin, hinigpitan talaga nila ang batas para daw ma-regulate yung mamayari ng baril ng mga sibilyan. Dahil sa higpit ng batas na yun, na gusto nilang i-regulate yung pagkakaroon ng baril dito sa Pilipinas, mas dumami tuloy ang nagmamayari ng baril na illegal. Sa totoo lang, ang lisensyadong baril dito sa Pilipinas, mas kukunti kumpara dun sa mga unlicensed na baril. Mas maraming tao dito sa Pilipinas na nagmamayari ng hindi lisensyadong baril. Dahil nga, diyan sa higpit ng batas na yun. So balik tayo dun sa gaano nga ba kadelikado yung baril. Pagkumparahin na lang natin. Baril versus knife. Alin ang mas delikado? Ang baril is hindi kung saan-saan nakikita. Sa mga piling gun store lang. Although maraming mga illegal na gumagawa ng baril dyan na nagbebenta. Pero, mas maraming kutsilyong nakalatag dyan na pwede mong bilhin kahit anong oras. Sa may parting Quiapo na lang, subukan mong maglakad-lakad doon, paikot. Ang daming nakalatag dyan, mga kutsilyo. Sari-saring kutsilyo, ang gaganda ng itsura, may mga samurai pa. Ang dami doon. Kung ang punto ng attorney na yun, nagkaroon ng baril ang bawat isa, ay magbabarilan ang mga yan. Bakit yung sa dami ng kutsilyo nung nakalatag doon sa paikot ng ano na yun, sa may parting Quiapo na yun? Hindi naman nagsaksakan yung mga tao doon. Sa dami ng kutsilyo doon. And bawat bahay, I'm sure may mga kutsilyo, may mga itak. Hindi naman nagsaksakan yung mga magkakapit bahay. Hindi naman. May mga ilang insidenteng gano'n nagkasaksakan, nagtagaan. Pero, hindi para sabihin mong pagka nagkaroon ng baril yung mga yan, magbabarilan. Kung magpapatayan talaga ang tao. Hindi kailangan ng baril. Sa dami ng kutsilyo, sa dami ng itak, magtatagaan, magsasaksakan talaga yan. Kumpara natin. Ito. Ang magazine nito, nagkakalaman ng 19 rounds, for example, ginamit ko. After maubos nung 19 rounds of ammunition, kung wala akong extra magazine, wala nang kwenta yung baril ko. Ang gamit ko na lang, pamukpok, o kung anong pwede kong gawin dyan. Eh yung kutsilyo. Hanggat hawak yun ng isang tao na gustong papatay, mananaksak yun lahat ng mga kasalubong niya. Hanggat hindi naaagaw sa kanya at hindi na mabali yung kutsilyo na yun, ang dami niyang papatayin. Unlimited yun. So kung criminal ang tao, marami siyang papatayin. So sinong delikado dun? Yung tao ba o yung kutsilyo? Yung tao na criminal, yun ang delikado. Hindi kung anong bagay na naandyan ang delikado. Hindi baril, hindi kutsilyo o kahit anong bagay. Hindi po delikado yung mga yan. Hindi nakakamatay yan hanggat hindi gagamitin ng isang kriminal. Ganun lang po kasimpleng isipin yun. So hindi po talaga delikado ang baril. Na itong nakaraan lang, sa Baguio, napanood natin sa balita, isang babae, nanaksak, 8 lalaki sinaksak niya. 2 yata ang critical doon. Babae yun nanaksak. Hindi baril. So pag may krimen nangyayari, hindi lang po talaga baril. Masyado lang hina-highlight yung baril. At mas marami pa ring crime-related na kutsilyo ang ginamit or itak o kahit anong bagay. Martilyo, bato, yung mga nangrarape na pinapatay nila yung kanilang biktima. Anong ginamit? Hindi naman baril. Kriminal yun. Inabangan yung isang babae, hinila, sinuntok, binugbog, nirape, and then pinalo ng matigas na bagay, bato or what? Hindi naman baril yun. Eh paano kung karapatan na magkaroon ng baril dito sa atin? Malamang yung rapist na yun, magdadalawang isip siya na abangan at rapin yung babae nga dahil papasok sa isip nun, baka may baril ito, baka may
may ano ito, may pang self-defense na baril. Mahirap na, mapatay pa ako. So, possible po talaga mawawala yung criminal o mabawasan yung krimen pag may karapatan tayo magbayari ng baril dito sa Pilipinas. And sa sobrang higpit talaga dito sa atin, pag may-ari ng baril, nakakahiyaman. Pero yun to, hindi ko po nila lahat. May mga pulis na walang alam sa baril, hindi marunong sa baril. Naturingan SWAT. Kung sinabi mong SWAT, Special Weapon and Tactic, anong nangyari? Accidental discharge. May tinamaan, patay. Isang pulis na naman, naglilinis ng kanyang service firearm. Anong nangyari? Pumutok, tinamaan ng sarili, patay. Dahil kulang sa kaalaman. Ganun po ang totoo. Dapat dito sa atin, luwagan yung pagtuturo niyan. Dapat i-educate yung bawat isa. Lahat ng gustong matuto, dapat tinuturuan yan. Hindi pinagdadamot dahil magiging delikado talaga yung taong yun pagka walang kaalam-alam sa paggamit ng baril. Meron niya akong kakilala kapitbahay namin dito dati noon. Retired na PNP. Nanggaling pa sa PC. Ang tagal niya sa serbisyo. Bumili ng yung SAM na machine pistol, may full auto. Nag-load. Pag-load niyang ganyan, yung kanyang gatilyo, yung kanyang trigger finger, nakadiin doon sa gatilyo, naka-full auto yung kanyang machine pistol and hindi naka-safety. Pag bitaw ng charging handle, automatic puputok yun kasi naka-full auto, nakadiin ka sa trigger, and then ikakasa mo. Pag bitawan mo yung charging handle nun, diretsong puputok na yun. Hanggat hindi mo nabibitawan yung gatilyo. Ang nangyari, yung kamay niya tinamaan. Kulang sa kaalaman. Pulis yun ha. Kahit anong klaseng baril na may full auto. Pag hindi nakasafe yan, mag-load ka, yung daliri mo nasa gatilyo, and then nakadiin. Once hinila mo yung charging handle niya, pag binitawan mo, diretsong puputok na yan kasi naka-full auto Pero pagka naka-same yun, kahit nakadiin yung trigger mo, pag niload mo, hindi puputok yun. Kasi naka-same auto, kailangan igagano mo pa yung daliri mo. Pero hindi po yun ang practice. Always finger off sa trigger kung hindi ka handang puputok. Yun pa lang po, masasabi mo na kulang yung kaalaman ng ibang pulis natin. Pulis yun. Ang tagal pa nun sa serbisyo. Walang alam doon sa mekanismo ng baril. Biruhin mo, naka-full auto, naka-fire yung niya, hindi siya naka-safety on. Maglo-load ka, naka-trigger finger ka, nakadiin pa. Hihilayin mo charging handle, pag binitawan mo, puputok talaga yun. Kulang sa kaalaman. Ganun po yung totoo. So, hindi po delikado yung baril o kahit anumang bagay na nandito na nakikita natin. Ang delikado is yung hahawak ng bagay na yon, hahawak ng baril, hahawak ng kutsilyo. Kung utak kriminal, kriminal talaga yun. Yun ang delikado, hindi po ang baril. Ayun, thank you very much and bye-bye.